At ngayon, welcome po sa panonood. Isa sa mga malalaking teorya na pinag-uusapan nitong mga nakaraang linggo ay tuluyang nakumpirma, dumating nga si Imo sa God Valley. At dahil dito, mukhang magaganap na ang isa sa mga pinaka-hype na laban sa buong kasaysayan ng One Piece. Ang sagupaan ni na Rocks, Whitebeard, at Kaido laban kay Imo. Sobrang lupit ng chapter na to. Akala natin dati, ang God Valley incident ay simpleng labanan lang ng Rocks Pirates laban sa Roger Pirates, kasama si Garp sa panig ni Roger. Pero ngayon, lumalabas na may mas malaking nilalang na sangkot pala rito, si Imo mismo. Ibig lang sabihin, kahit gaano pa ka-epic ang laban ng Rocks at Roger dati, tinalo pa ni Oda ang sariling hype sa pamamagitan ng mas nakakagulat na twist. Ang unang laban ni Imo ay kontra sa mga alamat ng lumang panahon, sina Rocks, Whitebeard, Kaido, Roger, at posibleng si Garp. Grabe, isipin mo yun, unang beses nating makikita si Imo lumaban, at mga halimaw agad ang kalaban niya. Una, nakakatuwang makita na ang mga Rocks Pirates ay pansamantalang isinantabi ang kanilang alitan sa Roger Pirates. Lahat para matulungan si Shaki. Syempre, hindi lahat ng miyembro ay sumang-ayon, pero nakita nating pinrotektahan ni Shaki si Shaki. At si Whitebeard naman, naunawaan na hindi na kailangang labanan pa ang Roger Pirates para kay Shaki dahil nakuha na nila ito. Pinakita rito ni Oda ang pagkakaroon ng dangal ng ilang miyembro ng Rocks Pirates, at napansin din natin yung mga pinakamalalakas at pinakakilalang miyembro gaya ni na Whitebeard, Kaido, at Shaki, sila pa ang may pinakamatinding pagpapakita ng dangal at karakter sa chapter na ito. Pero pagdating naman sa insidente ni Kaido at Big Mom, medyo magulo ang sitwasyon at hindi ganun kadaling sabihin kung sino ang tama o mali. Kung titingnan mo sa panig ni Kaido, matagal na siyang inaasahan ni Big Mom na tutulungan siyang makakuha ng Devil Fruit. Kaya nung nakita niyang nakuha ni Big Mom ang isang prutas at hindi niya ito ibinahagi sa kanya, naramdaman niyang niloko siya. Kaya ang reaksyon niya, pirata rin ako, kung ganyan ang galawan mo, kukunin ko kung ano ang sa tingin kong akin. Pero kung nilipat tayo sa panig ni Big Mom, wala naman siyang direktang sinabi na ang pangunahing misyon niya sa God Valley ay para bigyan ng prutas si Kaido. Tama lang na unahin niyang ibigay yun sa anak niya mismo, kaya mula sa pananaw niya, si Kaido ang nagtaksil nang hindi man lang siya pinagkatiwalaan. At dito mo makikita kung gaano kakomplikado ang relasyon nila. Mula pa noon sa God Valley, hanggang sa muli nilang pagsasama sa Wano, kaya nung bumagsak si Big Mom sa Wano, nakita natin ang lungkot ni Kaido, mas maiintindihan mo ngayon kung gaano kahaba at kagulo ang pinagsamahan nila. Sunod naman, isa sa pinakamalaking revelasyon ng chapter na ito. Malinis na ang pangalan ni Garp na patunayan na wala siyang alam sa mga karumal-dumal na gawain ng Celestial Dragon sa mga hunting competitions. Hindi niya sinusuportahan ng mga ito, at malino na labag sa loob niya ang ginagawa nila. Kung tatanungin mo, bakit hindi siya kumilos agad pagkatapos malaman yon? Sa tingin ko ay may malaking dahilan kung bakit pinili pa rin ni Garp ang landas na tinahak niya. Pero ang malinaw ngayon, hindi siya kasangkot sa mga kasamaan ng mga Celestial Dragon. At sa wakas, mas malinaw na rin kung paano gumagana ang mga tinatawag na competitions. Matagal na nating alam na para sa mga karaniwang mamamayan ng mundo, ang world government ay nakikita nilang mabuti dahil sila ang nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pirata. Pero hindi nila alam na may mga lihim na karumal-dumal na gawain ng mga Celestial Dragons. Ngayon, nalaman natin kung bakit hindi alam ng mga tao ang tungkol dito dahil hindi nila ginagawa ang mga hunting competition sa mga bansang kasapi ng world government. May mga bagong detalye rin tungkol kay Ares na sinasabing isinama sa Davy Clan matapos niyang sumama kay Rocks. At maraming fans din ang nakapansin na ang pangalan ni Ares ay lumalabas sa mahiwagang pentagram na nilikha ni Imo sa Elbaf. Maraming fans ngayon ang medyo nagdududa din kung ano nga ba talaga ang tunay na motibo ni Ares. Sa totoo lang, gusto kong bigyan siya ng benefit of the doubt, baka mabuti pa rin ang intensyon niya. Pero syempre, kilala natin si Oda na mahilig sa plot twist, kaya hindi natin masasabi. Kung sakaling lumabas na traidor pala si Ares o ginamit lang niya si Rocks, sobrang tragic nun. Lalo na kung iisipin mo yung eksenang pinakita si Rocks na desperadong iligtas si Ares at ang anak nila. Habang tumatakbo palayo sa sarili niyang pamilya na ginawang mga demonyo at puppet. Nakakalungkot isipin na kailangan pa niyang lumaban sa mga dati niyang kasamahan bago tuluyang makaharap si Imo, ang Diyos, na gusto niyang pabagsakin buong buhay niya. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kwento ni Rocks. Hindi lang siya basta natalo o nawala sa kasaysayan, kundi nawala rin ang pamilya, dangal, at mga pangarap niya. At nang makafocus na si Rocks kay Garleng, mabilis lang niyang tinapos ang laban. Kung iisipin natin na si Garleng ay may Admiral level o baka Yonko level na lakas, ibig sabihin ay sobrang imposible ang ginawa ni Rocks.
Tandaan, pumatay na siya ng Admiral noon bilang rookie pa lang, ngayon, tinalo niya pa ang isang posibleng pinakamalakas na Gorosei sa kasalukuyang panahon. Akala ko noon si Gonko ang magiging katawan ni Imo dahil yun ang ipinakita sa Elbaf. Pero ngayon lumalabas na kayang mag-manifest ni Imo sa kahit sinong alagad niya. Posibleng ginagamit niya ang pinakamataas na ranggong lingkod sa bawat lugar. Baka pansamantala lang ang laban ng Imo versus Rox, Whitebeard, at Kaido. Sa ngayon kasi, malinaw na ang pangunahing tatlong haligi ng flashback na ito ay sina Rox, Roger, at Garp. Sila talaga ang trio ng panahong ito, kaya mukhang mag-shift na muli ang laban papunta sa tatlong ito laban kay Imo. Pero bago yun, ang ganda ng ginawa ni Whitebeard. Sa kabila ng lahat ng naging sama ng loob niya kay Rox, bumalik siya para tulungan ang dating kapitan niya. Sinabi pa niya na may utang siya sa kanya, kaya kahit ayaw niyang aminin, ang respeto niya kay Rox ay nandoon pa rin. Ito yung malasakit at moralidad na matagal na nating nakikita kay Whitebeard, isang kapitan na hindi basta-basta tatalikod sa isang taong minsan niyang pinagsilbihan. At si Kaido, syempre, gusto lang subukan ng bagong lakas at devil fruit powers niya. Malamang babangon pa si Garlang para pansamantalang abalahin sina Whitebeard o Kaido, habang ang pangunahing labanan ay magpo-focus kina Rox, Roger, at Garp laban kay Imo. At ito na marahil ang pinaka-epic na team-up ng lumang panahon. Kung paano makakalusot si Garp dito nang hindi matanggal sa Marines, hindi pa natin alam, pero tiyak na magiging malaking turning point ito sa buhay niya. Kaya para sa akin, ang chapter na ito ay solid 10/10, at yan ang buod ng napaka-intense na chapter na to. Maghanda na tayong masaksihan ng pinakamakapangyarihang laban sa kasaysayan ng One Piece, Rox, Roger, at Garp laban kay Imo Sama. Hanggang dito na lang po tayo, abangan ang susunod na full chapter, ang 1163.